Mga sangkay, meron po akong nabasa na article na tumutukoy po ito mga sangkay sa pinaka-malupit na libro sa ating mundo, walang iba kundi ang Biblia, na kinukumpirma mismo nitong mga scientist na yung kanilang mga na-discovery mga sangkay, nakasulat mismo ito sa Biblia. So ano kaya ito mga sangkay, pag-usapan po natin ngayon. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog. And today mga sangkay, pag-uusapan po natin itong patungkol po sa Biblia na kung saan yung mga scientist mismo nagsalita po sila patungkol po sa malaking discovery tungkol po sa kumpirmasyon ng mga nakasulat sa Biblia. As I told you before mga sangkay, ang Bible po talaga ay ang pinaka-legit na Bible o book, no, na nagpapatunay mga sangkay na ito yung guide natin. Ito mismo yan mga sangkay. Ngayon, aalamin po natin ang maraming discovery nitong mga scientists na kumukumpirma na ang mga nakasulat sa Biblia ay totoo. Anyway, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.24 million subscribers na po tayo sa YouTube. So kung hindi ka po nakakapag-subscribe, alam mo na ang iyong gagawin. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, eto mga sangkay. Pag-usapan po natin ito, ayon po dito. Eto po, mga sangkay. Scientists have confirmed these parts of the Bible. So mga parts ng Biblia na nakasulat po sa Word of God na kinukumpirma mismo ng science. Okay? Eto, umpisan po natin dito. Siguro hindi po natin matatapos ito ng buo mga sangkay, pero makikita po natin dito yung realidad mga sangkay na ang Bible ang pinaka-guide nating tao. Okay? Earth is round. Ayon po dito mga sangkay na kumpirma ng mga scientist mula po sa Bible. Ayon po sa article na to, science has verified that the earth is round. Na-verify daw po ng mga scientist na ang ating mundo ay bilog despite certain conspiracy theories. Okay? Kahit po may mga conspiracy theories. Sabi po dito, the Bible also supports, sinusuportahan po ito ng isang talata sa Biblia, stating in Isaiah chapter 40 verse 22. Sabi po dito, ito Isaiah, nasa Biblia mismo. He sits enthroned above the circle of the earth. Ayan, mga sangkay. Actually, gagawan ko rin po ito ng, ng vlog. Short, parang mini documentary sa YouTube. Doon po sa Sangkay Revelation, sa isa kong channel. Pero dito mga sangkay, gusto ko rin po malaman ninyo para po maintindihan natin bakit po natin sinasabi mga sangkay na ang Bible yung pinaka dapat binabasa nating libro. Dahil ito po talaga yung guide natin mga tao. So, eto mga sangkay, nakumpirma ng mga scientists na bilog ang ating planeta. Bago po nila makita itong mga sangkay o bago po nila ma-discover na round nga talaga yung earth, nasabi na po sa Isaiah chapter 40 verse 22. Ngayon, ito pa mga sangkay. The planet's core is hot. Ang gitna daw po ng ating planeta ay mainit. So dito mga sangkay, sinusuportahan po ito ng Job chapter 28 verse 5. Sabi dito mga sangkay, the idea of the earth core being hot is reinforced by Job chapter 28 verse 5, which states, sinasabi daw po dito, the earth from which food comes is transformed below us by fire. So, klaro mga sangkay, no? Ibang klase. So, kaya yung iba mga scientists, kasi noon, ang mga scientists, di po talaga naniniwala yan sa Bible. But right na mga sangkay, dahan-dahan po yung ibang scientists na naniniwala na sa mga nakasulat sa Biblia. Paano kahit na maniniwala, nakikita mo na totoo po yung kanilang mga binabanggit na bago pa nila ma-discover, kagaya po na ito, bago nila ma-discover na mainit pala yung core ng earth. Sinabi na po sa Job chapter 28. Diba? Talagang ang Biblia, full of knowledge yan. Mapagkukunan po talaga natin ng knowledge about
sa lahat na nangyayari sa ating mundo at sa buong universe at kahit sa tao. Ito pa mga sangkay, ang Earth daw po ay nakahang sa space. O ayan, sabi po dito, for those seeking biblical validation of the Earth being suspended in space. Ito mga sangkay, Job chapter 26 verse 7. Sabi dito, ito para maintindihan natin na ang science, mismo yung mga scientist nagugulat sa kanilang mga nalalaman kasi akala po nila noon yung mga nakasulat sa Biblia is like fantasies or mga stories, mga sangkay na pambata lamang, but this is the truth. At ang Bible, mga sangkay, punong-puno po ito ng mga propesiya. Andito po nakalagay yung napakaraming mga propesiya tungkol po sa mangyayari pa sa ating mundo. At mostly sa mga prophecy, mga sangkay na nasa Bible, yung mga hula, mga magaganap sa ating mundo at sa tao, nangyari na. At ang remaining prophecies, mga sangkay, biblical prophecy, nagaganap sa kasalukuyang panahon kagaya ng mga pandemic, epidemic, gera, mga natural disasters at marami pa pong iba, mga gera, mga sangkay, kagaya ng nangyayari po doon sa Israel ngayon. No, ito ba mga sangkay, tingnan pa po natin. Ito, water alters form. The hydrologic cycle, also called the water cycle. Ito yung water cycle, 'di ba? Yung galing po sa lupa, pumupunta sa ulap, bumabagsak, nagiging ulan, babalik na naman siya, mga sangkay. Ito yung cycle, is widely recognized process. Interestingly, this concept is mentioned in the Bible multiple times. Ecclesiastes chapter 1 verse 7. Teka lang, mukhang hindi natin nabasa ata to. Eto mga sangkay, basahin po muna natin patungkol po sa nakahangang na earth. Sabi po dito sa Job chapter 26 verse 7, where it states, He spreads out the northern skies over empty space. He suspends the earth over nothing. So, klaro na sinasabi ng Bible na ito yung kalagayan ng earth. Nakahang siya. Madilim yung paligid. Nakalagay po dito. Empty. Yung kapaligiran niya, mga sangkay. Ngayon, ito yung matindi. Actually, sobrang dami na ito, mga sangkay, pero magbabanggit lamang po ako ng ilan. Napakaganda mag-usapan po na ito, promise. Ito, yung cycle ng tubig. Mula dito sa lupa, pupunta sa ulap, sa ulap, uulan, mga sangkay. So, yun yung cycle, mga sangkay, paulit-ulit lamang. So, dito, sinabi rin po yan sa Ecclesiastes chapter 1, verse 7. Sabi dito, all streams flow into the sea, yet the sea is never full. To the place the streams come from, there they return again. So, bumabalik lamang po sa dagat, mga sangkay, lahat. Yan ang sinasabi ng Bible. Dito pa lang masasabi na po natin, grabe yung hiwaga ng Bible, no? Talagang nakasulat sa Bible kung ano po ang matatawag natin na katotohanan, mga sangkay, kung ano ang tinatakbo ng ating planeta at marami pa pong iba. So, isa pa, mga sangkay, last, magbasa po tayo, sobrang dami na ito. Water changes form. Ito, yung tubig, mga sangkay. Amos chapter 9 verse 6 also reference in here. He calls for the waters from the sea. Ito yung cycle pa rin po ito ng tubig. And pours them out over the face of the land. Ito yung naulan, mga sangkay, di ba? Similarly, Job chapter 36, daming verse, mga sangkay. He draws up the drops of water. Ito yung pumapatak na tubig. Which distill as rain to the streams. The clouds pour down their moisture, and abundant showers fall on mankind. Ulan. So, yan po yung proseso, mga sangkay, paano nangyayari, nagkakaroon ng ulan. No, pinag-aaralan pa lamang po ng mga scientists. Pero yung Bible nandun na. Nagsabi na yung Bible, ito ang cycle. Paano nangyayari na naulan? Paano nangyayari na ang dagat, kahit inuulan, hindi napupuno ng tubig? So, sobrang dami na ito, mga sangkay, kung babasahin po natin. Ayan po, water changes form, massive flood probably occurred. So, about sa Noah's Ark,
kinumpirma din po ng science kung asan yung lokasyon, mga sangkay. The ark could have succeeded. Ito sobrang dami nito. So abangan nyo sa Sangkay Revelation. Doon ko i-reveal lahat ng to mga sangkay. Pag-uusapan natin. Okay? So, ano po ang inyong komento mga sangkay? Medyo kinikilabutan ako sa topic natin ngayon. No? So, anyway, mayroon pa akong isang YouTube channel ito, Sangkay Janjan Daily. Nag-upload po ako dito ng mga vlogs, mga sangkay tungkol po sa mga ganap natin sa buhay at matutuwa kayo sa mga video na to dahil marami po kayong makikilala dito at makikilala nyo rin ako mga sangkay in the other side, okay, of my life. Being a vlogger na naglalabas po ng mga information. So, hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.